Sa kabilang banda, sunod-sunod na ang ginagawang pag-atake ni Simon kay Tandang Tasyo na pumoprotekta kay Lola Chedeng. Tinanggal na ni Simon sa kanyang isip ang pagpunteriya kay Lola Chedeng. Nagdesisyon na siyang makipagtagisan ng lakas sa matandang antingero. Mabilis ang kanyang mga ginagawang pag-atake. Kinakargahan niya na ng enerhiya ang kanyang kambal na kutsilyo sa tuwing gagawa siya ng direktang pag-atake sa matanda. Gayunpaman ay talagang magaling ang matanda pagdating sa pisikal na pakikipagkumbate. Sanay na sanay yung gamitin ng kakayanan ng kanyang tinatangang mutya. Napakahirap para kay Simon na magtagumpay na bigyan yun ng matinding pinsala. Gumagamit ng aparisyong gawa sa tubig ng payapang ilog si Tandang Tasyo. Lahat ng atake ni Simon ay sa aparisyon lamang tumatama. Pero alam ni Simon na may hangganan ng paggamit ng matanda ng aparisyon. Oras na makarama ito ng pagkahapo ay tanging ang kabal na lang nito ang maaari nitong gamiting pananggalang sa kanyang bawat magiging pagsugod. Unti-unting kumulimlim ang langit. Ilang sandali lang ay pumatak ang tubig ulan. Unti-unting binasa ng tubig ulan ang buong kalupaan ng lugar na yon. Lumabas mula sa pinagkukublian nito ang isang lalaki na malaki ang katawan na nagtatangan ng isang itak. 4 na beses ang laki noon kumpara sa ordinaryo. Mabagal itong naglalakad sa gitna ng labanan. Tinutumbok ang pangpang ng payapang ilog. Lahat ay bahagyang natigilan nang makita ang lalaking yun. Wala sa kanila ang hindi nakakakilala roon. Ang berdugo, ang tagapaslang ng mga antingero. "Paputukan niyo ang berdugo!" Pasigaw na utos ni Pilo sa mga sundalong sumasailalim sa kanya. Maganda sanang pagkakataon na harapin niya ang berdugo para gamitin ang kakayanan ng mutya ng pagong na kanyang tinatangan. Subalit sadyang kinain ng pagkahapo ang buo niyang katawan dahil sa malaking enerhiyang ginamit niya sa pagpatay sa isa sa mga kambal. Mas mainam kung aatakihin nila ang berdugo sa malayo ang distansya. Alam niya ang kakayanan ng berdugo. Basa ang lupa. Nakasalukuyang tinatapakan ito. Kamatayan ng sino mang magsasagawa ng malapitang pag-atake rito. Sabay-sabay na pinaputukan ni Pilo at ng mga sundalo ang berdugo. Subalit katakatakang hindi nito iniinda ang bawat balang tumatama sa katawan nito. "Anak nang, yan ba talagang kakayanan ng mutya ng putik? Walang silbi ang mga inorasyon ng bala ng mga sundalo ni Pilo." Seryosong sambit ni Burnok sa sarili. Hindi nito magawang magbigay ng kautusan sa mga mangangaso para atakihin ng berdugo. Alam niyang kapahamakan ng mga tauhan ang kahihinatnan ng ganoong klaseng desisyon. Siya na ang direktang aatake. Sigurado siyang maiiwasan niya kung sakaling magsagawa ito ng kontra-atake. Mabilis na tumakbo si Burnok papasugod sa berdugo. Nang makalapit na siya ay ginamit niya ang kabilang dulo ng kanyang sibat para ipangtukod sa bisig ng berdugo na humahawak sa malaki nitong itak. Ilang sandali ay kabilang dulo naman ang ginamit niya, ang parting may talim. Pinuntiryan niya ang leeg ng kalaban, subalit sinalaglang iyon ng berdugo gamit ang bisig nito. Ni hindi nagtamo ng sugat o galos man lang ang berdugo. Itinaas ng berdugo ang isang kamay nito na may hawak ng malaking itak. Tatagain nito si Burnok sa tagiliran. Mabuti na lamang at naramdaman ni Burnok ang panganib. Mabilis niyang kinargahan ng bisa ng trespiko ang kanyang sibat at iniharang yon sa kanyang tagiliran bilang kalasag. Sa hawakan ng sibat tumama ang malaking itak ng berdugo. Isa pang panganib ang naramdaman niya, subalit bago pa man siya makakilos
ay naramdaman niya na ang paa ng berdugo na direkta nang tumama sa kanyang dibdib. 20 metro ang itinalsik ni Burnok bago matumba sa lupa. Sa tindi ng pinsala ng pag-ataking ginawa ng berdugo ay umagos na ang kakaunting dugo sa bibig niya. Kung hindi lamang dahil sa proteksyong ibinibigay sa kanya ng anting-anting na trespiko, ay siguradong mas malala pa ang sinapit niya sa pagtanggap ng ataking yun. Dinaluhan ni Pilo ang bumagsak na kaibigan at dinala sa ligtas na lugar. May naramdaman siyang pagsisisi dahil nagpadala siya sa matinding emosyon sa nakaraang labanan. Kung hindi sana siya nagpatangay sa matinding galit, ay malamang na nakapagtira pa siya ng lakas para matulungan ng kaibigan na sagupain ng berdugo. Patuloy ang paglakad ng berdugo patungo sa pangpang ng payapang ilog. Dahil sa nasaksihang sinapit ni Burnok, ay wala nang nagtangka mula sa mga sundalo o mga ngaso na magsagawa ng malayuan o direktang pag-atake rito. Narating ng berdugo ang pangpang ng payapang ilog. Bago ito lumusong, ay dumakot ito ng putik mula sa lupa at ipinahid sa mukha, sa buhok, braso, bisig at dibdib. At nang tuluyan na itong lumusong, ay nagmamadali itong lumapit sa dalawang matanda. Mabilis din na umatake si Simon. Naging abala si Tandang Tasyo sa pakikipaglaban dito. Kaya naman sa mga pagkakataong yun, ay naging bukas sa pagtanggap ng atake si Lola Chedeng. Nang makita naman ni Lola Chedeng ang papasugod na berdugo, ay umusal na ito ng orasyon. Pinalakas nito ang kanyang baluti, lalong-lalo na sa itak na hawak niya. Balak ni Lola Chedeng na salagi ng malaking itak ng berdugo gamit ang ordinaryong itak na hawak niya. Alam ni Lola Chedeng na hindi magiging madali ang bagay na yun. Kailangan niyang salagi ng bawat magiging pag-atake hanggang madaluhan siya ni Pilo at Burnok para makasamang lumaban. Ngunit dahil sa putik na nakadikit sa pang-itaas na katawan ng berdugo, ay naging napakabilis ng naging pag-atake nito. Inilagay na ni Lola Chedeng ang lahat ng proteksyon sa kanyang itak para direktang salagi ng magiging pag-atake ng berdugo. Ang mga kaganapang yun ay kitang-kita ni Tata Eko mula sa pinagkukublihan niya. Sabi na nga ba at may isang nilalang na nagtatagong katulad niya. Base sa enerhiya at orang mayroon ito, ay malamang na nagtataglay iyon ng mutya ng putik. Kaya pala hinihintay pa ng nilalang na yun ang pagbuhos ng ulan. Nang sa gayon ay lumakas ang lahat ng kakayanan nito ng higit sa 10 ulit. Kaibigan ka pre, ano kung hinihintay mo diyan? Sanib! Pagkasanib ng kapre sa katauhan ni Tata Eko, ay nanumbalik ang pisikal na lakas nito, kagaya noong kabataan niya pa. Habang mabilis siyang tumatakbo ay umiihip na siya sa kanyang daliri, na siyang direkta niyang itinuro sa kamay ng berdugo, na humahawak sa malaking itak nito. 3 ulit inasinta at pinatamaan ni Tata Eko ng tigalpo ang kamay ng berdugo. Matapos noon ay inilabas ni Tata Eko ang isang lubid mula sa kanyang nakasukbit na sisidlan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi niya akalaing magagamit niya sa pisikal na pakikipagkumbate ang bagay na yun. Ang lubid na panggapos ng kaluluwa. Tinanggap ni Lola Chedeng ang pag-atake ng berdugo. Sinalag ng kanyang itak ang matalas na talim ng malaking itak nito. Pero laking pagtataka ni Lola Chedeng nang wala siyang maramdamang diin at lakas mula sa naging pag-atake ng berdugo na kanyang sinalag. Pati mismo ang berdugo ay nagimbal sa pangyayari. Lola Chedeng, hindi ko akalaing magagamitan mo ko ng orasyon. Gayong napapahiran ng putik ang itaas na bahagi ng katawan ko. Seryosong sambit ng berdugo. Sa pagkakataong yun ay nagtataka rin si Lola Chedeng.
Ang orasyong inusal niya ay para palakasin ng sariling baluti, hindi para pahinain ang opensa ng kalaban. Bigla-bigla ay napansin ni Lola Chedeng ang lumitaw na nagliliwanag na lubid na nakapulupot sa bisig ng berdugo. Nanlaki ang mata ni Lola Chedeng nang makita ang lubid na yun. Iyon ang bagay na matagal niya nang gustong mapa sa kanya, ang lubid na panggapos ng kaluluwa. May 3 pinakamalakas na agamitan sa pangungulam. Ang ikatlo ay ang palayok ng 100 lason. Mapapasayo ang bagay na yun kung maisasagawa mo ang isang pabor na hiningi ng hari ng mga duwende. Ang ikalawa ay ang banga ng mga yumao na kailangan mong sapilitang makuha mula sa pinakamakapangyarihang yumaong babaylan. At ang ikatlo ay ang lubid na panggapos ng kaluluwa na hindi umiiral sa ordinaryong mundo, dahil ang lubid na yun ay makikita at makukuha lamang sa lungsod ng mga engkanto, sa Biringan. Binaybay ng dalawa ang pinanggagalingan ng lubid. Ang kabilang dulo noon ay hawak-hawak ng isang matanda na nakatindig sa pangpang ng ilog. "Eko, anong ginagawa mo rito?" Gulat na sambit ni Lola Chedeng. "Kainaman ka, Chedeng. Ilang ulit ko kang sasambitin saya. Sa mga pagkakataon na hindi ka kayang protektahan ni Kulas, ay ako, si Ika, ang puprotekta saya.